Kung ang 7'6" national player ng China na si Yao Ming ay nagawa nga raw noon na madrop sa NBA League bilang first overall pick noong 2002 at kung iisipin nga natin ngayon na itong si Yao Ming at si Kai Sotto at sa age nitong si Yao Ming noon na makapasok bilang 22-year-old na nagsimula sa NBA League at same age nga raw ngayon ni Kai Sotto, o isang ngalan daw ba itong coincidence o ito na ang araw o taon na pagpasok ni Kai sa NBA League at kung pagbabasian nga rin daw ang laruan ng dalawang ito hindi nga rin nagkakalayo. Mula sa galawan nito sa loob talagang hindi nga raw nagkakalayo ang dalawang ito at mas advance pa nga raw ng kaunti itong si Kai dahil dami na nga rin daw na experience na sinabakan itong si Kai Sotto natin. Tara, pag-usapan natin yan. 2002 nang pumasok sa NBA itong si Yao Ming sa first overall NBA draft pick 2002. Siya ang tallest NBA player sa panahon na yan na 7'6" sa Western Conference nga naging maganda rin ang karera nito sa team ng Houston Rockets pero bago ang NBA nga unang lumabas ang pangalan nito sa kanilang liga sa Chinese Basketball League at sa liga na yan meron nitong average point na 38.9 points and 20.2 rebounds sa game noong siya ay 14 anyos pa lamang sa liga na yan at nang pumasok nga ito sa NBA League at sa buong karera nito nakapagtala ito mula 2002 nang pumasok ito sa NBA hanggang 2011 meron itong 9,247 points at may average ito na 19.0 point per game at 4,494 rebounds at may average na 9.2 rebounds per game at 920 blocks at averaging nito na 1.9 blocks per game. Hindi ganun kataas sa buong karera nito na 9 years bilang sentro sa NBA at sa team ng Houston Rockets pero masasabing hindi rin naman ganun kababa ang ginawa nito at ganun karaming achievements ang nangyari sa karera nito sa NBA League at masasabing sobra ring solid ang nagawa nito sa liga na yan. Nakuha nito ang NBA All-Rookie First taong 2003 at NBA Rookie All-Star Game taong 2004 at MVP mula 2001-2003 hanggang 2005 sa FIBA Asia Cups na talaga nga naman na noon nga raw ay nagahari din ang bansa ng China at masasabing isa sa mga dominanting player at sentro ng China itong si Yao. Kung iisipin nga natin ngayon ang mga nagawa nitong si Yao Ming sa NBA League sigurado nga raw nakakayanin rin nitong si Kai Sotto lalo't sa 22-year-old center solid na ang experience nito mga international league na pinagsabakan nitong si Kai Sotto natin. Mula nga nang sumabak ito sa NBA G League 2020 at National Basketball League o NBL sa Australia mula 2021 to 2022 season hanggang sa maglaro ito sa ating pambansang team na gilas noong 2021 FIBA Asia Cup. Sa lahat ng mga yan masasabi natin sobrang gandang performance and averaging ang nagagawa ng isang batang Kai Sotto noon pa. Sa pagiging young player nito noon talaga nga naman na nakakitaan na ng malaking potensyal ang ating batang sentro. Kaya naman talagang sinabak ito sa NBA Summer League noong 2022 sa team ng Orlando pero naging undrafted player nga ito dahil yan sa malaking kakulangan sa oras na ibinibigay sa kanya sa team ng Orlando at ang injury na iniindang araw nitong si Kai Sotto natin ng mga oras na yan. At dito nga sumabak si Kai Sotto sa Liga ng Japan at dito naging matagumpay ang karera nito bilang isang sentro sinabayan pa ng FIBA Asia Game at FIBA World Cup kung saan talagang hinasa ni Coach Tim ang ating sentro na to kaya naman mas lalong pumutok ang pangalan nitong si Kai Sotto na muli nga raw na sumabak at subukan ang 2024 NBA Summer League ngayon at hindi sa pagkukumpara sa mga nagawa nitong si Yao Ming sa kanyang karera mula sa Chinese Basketball League hanggang sa sumabak nga raw ito sa NBA League at sobrang daming achievement na nagawa nitong si Yao Ming pero marami ring issue ang naglabasan ng mga panahon na yan dahil sa ugnayan noong ng China at USA at kinailangan nga raw na merong isang first Chinese player na makakapaglaro sa NBA kaya mabilisang napasok nga raw itong si Yao Ming sa NBA League ng mga panahon na yan at naging palakasan nga raw ang pagpasok nito sa liga ng NBA at ngayon nga mula sa experience, abilidad, mentalidad nitong si Kai Sotto natin sapat na nga raw ngayon para makapasok ito sa NBA League. Walang palakasan at kakilala itong si Kai Sotto at ang mga agent nito sa NBA Summer League na parating at sapat na nga raw ang averaging at performance nito sa FIBA Olympics hanggang sa recent game niya na Japan B-League at meron nga itong total averaging na 12.6 points, 6.3 rebounds at 0.5 assists and 0.2 steal na ginawa sa Japan B-League at sa team ng Yokohama sa season na ito. Kaya nga ngayon naikukumpara na ang
pangalan nitong si Kai Sotto sa pangalan ni Yao Ming na isa sa mga dominanteng player noon ng kapanahunan niya. At kung nagawa nga raw nitong si Yao Ming na makapasok sa NBA League, ano pa ang kayang gawin nitong si Kai Sotto lalo't bata pa nga raw ito at mas matindi ang naging experience para ngayon sumabak na sa liga ng NBA.